Hello mga kapatid, meron na naman akong isi-share sa inyo. Ito ay ang aklat na may pamagat na kapangyarihan ng Diyos. Nag-iisa lang ang aklat na ito mga kapatid, at ang author nito ay isang taong napakadakila. Walang ibang maghahayag nito sa inyo mga kapatid, kundi rito lamang sa 777 Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika. Binibigyan tayo ng pagkakataon upang malaman at matuto patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Walang sinumang nagtuturo ng mga ito, kapatid, sa mga eskwelahan. Subalit sa Kingdom of Maharlika, lahat mga kapatid ay pwede nating matutunan. Subalit rito ay kailangan ang malawak na pangunawa at bukas ang kaisipan. Mayroong mga katanungan. Bakit raw pinaghahalo namin ang paniniwalang espiritual at ang patungkol sa kayamanan? Ganito kasi yan mga kapatid. Anong magiging silbi ng puno sa paniniwalang espiritual kung salat naman sa kayamanan? At ano namang magiging silbi ng maraming kayamanan kung gutom naman sa paniniwalang espiritual? Sa madaling sabi mga kapatid, balance dapat ang espiritual na paniniwala at ang kayamanan. Sapagkat ito'y patungkol sa kayamanan ng Diyos, kaya marapat lamang na balansehin natin ang kayamanang espiritual at material. Nagdahil sa mga kayamanan ito ay nagkawatak-watak ang mga tao. Nagkaroon ng division dahil sa politika, mga sekta at mga relihiyon. Kaya naman nang dahil din sa kayamanan ito ay muling pagkakaisahin at pagbubuklod-buklorin ang mga paniniwalang nagkawatak-watak at ang mga kaisipang nagkanya-kanya. Muli ating unawain, balance dapat ang kayamanang espiritual at ang kayamanang material. Aanhin ang kabusugan sa kayamanan kung gutom naman ang espiritu sa espiritual na aspeto. Aanhin naman ang kabusugan sa espiritual na aspeto kung sa kasaganaan ay wala kang maibabahagi sa kapwa-tao. Halika kapatid at ating pag-aralan ang kapangyarihan ng Diyos. Samahan niyo ako mga kapatid. Ito man ay bago rin sa akin. Aking babasahin sa inyo at mga kapatid, mga kikinig kayo. Maikling paliwanag. Narito ang isang kahangahangang kasaysayan ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang mga nilikha at ginawa na matutunghayan sa Biblia, sa Kabala, sa Misteryo Prinsipal, sa Siete Llaves, sa Milagros de Jesucristo, sa La Compañía de Jesus, sa Viaje de Santa Maria, sa Encanto de Dios, Crisol del Mundo, Santa del Arca, Viaje de Lazaro, at sa Testamento Verdadero. Narito ang ilang pangalan ng Diyos na kinuha sa bukas na aklat ng kalikasan. Narito rin ang mga pangalan ng Diyos na sinasabi ng mga Hebreo, Griego, Latino, Indio, Intik, Hapon, English, Amerikano at iba pa. Narito rin ang mga pangalan ng Diyos na sinasabi ng mga taga-Ethiopia, ng mga taga-Samaria, mga taga-Alejandria, taga-Persia, taga-Arabia, Scandinavia, Syria, Abyssinia at ng mga taga-Chaldea at iba pa. Narito ang mga lihim na pangalan ng mahal na berhin sa pagka-mata, sa pagka-bulaklak at sa pagka-reyna ng langit. Narito rin ang mga pangalan ng mga ninuno at kanununuan ng mahal na berhin. Narito ang mga pangalan ng 7 susi, ng 7 tatak, ng 7 mata, ng 7 espiritu ng Diyos at ng iba't ibang pangalan ng 7 arkanghel.
Narito rin ang mga pangalan ng 4 na haligi ng mundo, ng 3 tukod ng mundo, ng 3 suhay ng mundo, ng 4 na umaalalay sa mundo, at ng mga nagpapagalaw ng mundo. Unang pahina. Ang Diyos ay salita. Nang pasimula, ang Diyos ay salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala ang salita. Nasa salita ang buhay. Ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang salita ay nagmula sa mga titik, at ang titik ay nagmula sa isang tuldok. Ang mga titik na A, I, O, U ay tinatawag na patinig, at ang mga titik na B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, C ay tinatawag na katinig. Tungkol sa mga nasabing titik, ang sabi ng Diyos ay ganito: Igosum principium, igosum verbum, A, I, O, U. Ang 5 titik na ito ay akin at ako. Ang titik A ay ang kapangyarihan kung walang hanggan. Ito ang susi at ito'y ako. Am mabukam umali hiksarak espiritu Dios. Ang titik E ay siyang pinagbuhatan ng lahat kong kapangyarihan. Ito ang katawan ko, at katawan ninyong 3. Ivae imae Elohim, lamurok milam igutak isbatak espiritu Dios. Ang titik E ay ang kapangyarihan ninyong 3. Ito ang ilalagay ko sa palad ng berhen anak ko. Itatim orapsib orkob, irisuman, irimorem, irimoromrom, lumarat, laom ampik mibel, gayem Jesus. Ang titik O ay siyang nagtatangan ng buong kapangyarihan ko. Ito ang hanging espiritu na nagdadala sa akin sa lahat ng dako. Auxilium espiritu okmaim pasis. Ang titik O ay siyang buklod ng lahat kong kapangyarihan at karunungan. Ito ang kaban ng berheng anak ko. Ang susi nito ay ang aking pangalan. Or kamitam saim ak lumarat laum mitim sat mat. Ang 2 titik na im das G ay ang aking bibig na siyang binukalan ng lahat ng titik, salita't pangalan. At ang titik X ay ang crux na nagniningning sa kaitaasan, at sa krus na ito pinagtibay ang aming sumpaan at kapangyarihan. Ganyan ang wika ng Diyos ukol sa mga nasabing titik. Sa ibang mga kasulatan ay ganito ang mga ibinigay na kahulugan sa mga titik na sumusunod: A, B, C, D, E. Abdeo, Babda, Sibag, Dinag, Iova. At ganito naman ang ibinigay ng mga kahulugan sa mga titik na A, I, O, O. Ado, Igo, Ibi, Umo, Opsio. Amelim, Itani, Ilatak, Oymati, Umilim. Amagub, Iripo, Igihik, Opra, Ubukam. Abdaram, Inamulam, Inkurusim, Oxilitam, Onebersum. Amua Berisilum, Ina Daosnos, Igrasomiam, Ombia Dopnea, Ognani Okmol. Avisomi, Indigmo Omo, Iglazome, Omnipam, Oghahe.
Sa ibang mga kasulatan ay ganito naman ang nasasabi. Ang malaking A, ang kahulugan ay ama, at ang munting A, ang kahulugan ay anak. Ang malaking B ay bautismo, at ang munting B ay bukal sa dibdib ni Kristo. Ang malaking C ay ang malaking cross na pinagpakuan kay Kristo, at ang munting C ay dili ibat ang Kalbaryo. Ang malaking D ay ang Diyos, at ang munting D ay inuukol kay David. Ang malaking E ay ang Espiritu Santo, at ang munting E ay si San Estolano. Ang malaking F ay ang firmamento, at ang munting F ay si San Francisco de Assis. Ang malaking Z ay ang Gloria na kinaroroonan ng Santissima Trinidad, at ang munting Z ay si San Jeronimo. Ang malaking H, kahulugay hukom, nahuhukom sa lahat, at ang munting H ay si San Hipolito. Ang malaking I ay ang impyerno, at ang munting I, kahulugay ibubulid. Ang malaking J, kahulugay Jesus, at ang munting J ay Juan Evangelista. Ang malaking K, kahulugay Kristo, at ang munting K ay mga kirubines. Ang malaking L ay langit, at ang munting L ay luwalhati. Ang malaking M ay Mesiyas, at ang munting M ay mundo. Ang malaking N ay Nazareno, at ang munting N ay nauuhaw. Ang malaking O ay omnipotente, at ang munting O, orbi. Ang malaking P ay Paskwa, at ang munting P ay si Pilato. Ang malaking Q ay ang mga kirubines, at ang munting Q ay ang kirubin na nagbabantay sa paraiso. Ang malaking R ay Regnum, at ang munting R ay Resurrection. Ang malaking S ay Salvator, at ang munting S ay Santo at Santa. Ang T ay tatlo o Trinidad. Ang U ay Universo. Ang V ay Virgin at Verbo. Ang X ay Cross na hinila ni Kristo sa Emmaus. Ang Y ay antok na ipinalo kay Jesus. Ang titik C ay kahulugan ay Cesar, at ang kanyang mga kaupon. Sa ibang mga kasulatan, ang mga nasabing titik ay may malalawak at matatayog na kahulugan na umaabot mula sa kailaliman ng lupa hanggang sa kaitaasan ng langit. Ang mga nasabing kahulugan ng mga nasabing titik ay matutunghayan sa aklat na ito. So ayun mga kapatid, ang mga naunang mga pahina na aking nabasa rito sa kapangyarihan ng Diyos na aklat. Alam kong ito ay bago lahat sa ating mga pandinig, subalit kung ating unawain mabuti mga kapatid, ito ay nakakamangha at nakakadagdag ng interes. Maging ako man ay talagang na-amazed. Well, anyway mga kapatid, aking hinihingi ang inyong mga opinyon kung nais nyo pa bang ituloy ang aking pagbabasa patungkol rito sa aklat ng ang kapangyarihan ng Diyos. Magbigay lamang kayo ng comment sa comment section. At yan mga kapatid ay ating pag-uusapan. Well, anyway, kung inyo nagustuhan ang aking content na inilabas ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. At kung bago ka pa lang rito sa aking channel mga kapatid, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, paki-hit ang notification bell para lagi kayong ma-update sa lahat ng aking bagong content na ilalabas. Maraming salamat. Bye-bye. DJ Mix.